Hello po sa mga kumarites ko dyan. Welcome back po ulit sa ating YouTube channel. Ating YouTube channel, ito mga kumarites, syempre, kasama kayo ng mga subscribers ko, mga viewers ko. Syempre, hindi lang naman kayo mahigit sa isa, sa mga organic viewers ko. Thank you so much po sa inyo, sa pagpanood na hanggang ngayon kahit bihira lang ako mag-upload ng videos mga kumarites kasi ngayong employer ko stay in po sila, kaya kapag wala sila at may pagkakataon ako yun gumagawa ako ng video. Ayan, sinishare ko po sa inyo. Disclaimer lang mga kumarites ha, hindi po ako agent, hindi rin po ako nagtatrabaho kahit saang agency. Ang mga nasa vlog ko po, nasa video ko ay base lamang ito sa mga experiences ko dito sa Hong Kong. Nung nag-apply pa ako din sa Pilipinas, sa punta dito ng Hong Kong. Ayan. At base na lang din sa aking mga nalalaman. Kaya i-sinishare ko po sa inyo. Anyways, mga kumarites, ayan. Meron na naman tayong sasaguting tanong. At itong tanong na to ay galing kay Myla. Myla ba yung pangalan niya? Myla Bailoses. Ayan yung kanyang tanong. Ayan o. Actually, mga tanong to, mga kamarites, yan, mga tanong yan na hindi ko pa nasasagot. Madami-dami din sila. Ayan, Thank you so much, organic subscriber. Ayan, madami-dami din yan sila na hindi ko pa nasasagot yung kanilang mga tanong. Ayan, itong galing na to ay galing kay Myla Bailoses. Ulitin ko lang. Good day, ma'am. Wag naman, ma'am, ate lang, nakakahiya. Katulong din ako dito sa Hong Kong. As lang po, kasi po, naghihintay po ako ngayon ng job order pa Hong Kong. Mga 1 month na po, wala pang employer. Pwede kaya ako mag-apply sa ibang agency? Salamat po. Ito sagutin ko lang ito. Siyempre, base lamang ito sa aking experience noong nag-a-apply ako dyan sa Pilipinas. Ganito yon mga kumarites. Kapag mag-a-apply tayo diyan sa agency sa Pilipinas, wag na wag po nating ibibigay sa agency yung ating passport. Ipa-xerox po natin, yung xerox po, yun po yung ibibigay natin sa mga agency. Kasi yung ibang mga agency, kinukuha po nila yung ating mga passport, hinohold po nila, tapos kapag kukunin mo na kasi nga matagal nga yung application mo, wala pa rin hanggang ngayon, pinapatubos po nila sa inyo. Yan po, may mga nangyayari yan na nakarating na ng Hong Kong. Kaya may mga nalalaman ako ng ganon. Kinalaman ko rin na may mga pangyayaring ganon na kinukuha nga tapos pababayadan sa'yo yung iyong passport, sarili mo ng passport yun, ipapatubos pa sa'yo diba? Ganyan ang agency sa Pilipinas. Kaya kapag mag-a-apply po kayo, huwag na huwag ninyong ibigay yung inyong passport. Pwede ka pong mag-apply sa ibang agency kung hawak mo ang iyong passport at wala ka pang naibigay na kahit na magkano doon sa agency. Pwede po, kahit sa agency, pwede ka pong makapag-apply basta't hawak mo yung passport mo. Kaya xerox lang ang ibigay mo doon sa agency. Hino-hold kasi nila yan, yung ating mga passport, tapos ipapatubos sa atin. Diba? Atin na yun, tapos ipapatubos pa nila. Ayan. Kaya sa mga nag-apply dyan kahit saan man kayo mag-apply, wag na wag ninyong iwanan. Pag sinabi ng agency na i-keep nila yung passport ninyo, wag po. Xerox lang, kahit dito sa Hong Kong, break, terminated, finish contract, hindi po kinukuha ng mga agency yung mga passport namin. Xerox lang, kahit yung mga employer dito, wala silang karapatan na kunin o hawakan nila yung aming mga passport. Ayan, nasa kontrata yan. Basahin nyo. Kaya ayun lang ang may share ko sa inyo mga kumarites. Kung mayroon pa kayong tanong, i-comment nyo lang sa ibaba at sagutin ko po yan sa abot ng aking makakaya. Thank you so much po sa pagpanood ng aking video. Don't forget po to subscribe sa aking YouTube channel. Bye!